Kinabukasan nagising na nga si Armando. Si Ligaya ang unang bumunga dito. Ligaya? Armando, gising ka na. Anong ginagawa ko dito? Tanong nitong iginala pa mga mata sa silid dito sa ospital. Nagsalubong ang mga kilay niya. Naaksidente ka, Armando. Nag-drive ka na lasingket sa malpok sa puno sa sakyan mo. Teka lang, tatawagan ko doktor para sabihin gumising ka na. Banayad na tumango ang binata. Bago lumabas ng kwarto ay nakita pa niya ang pangiwi nito. Nang matawag ang doktor ni Armando, saka naman tinawagan ni Ligaya si Sandro at ang mami nito upang ibalita ang pagising ni Armando. Tuwang-tuwa naman ang mga ito tulad niya. Nabawasan ang bigat sa dibdib ni Ligaya dahil sigurado na siya na ayos na si Armando. Wala na rin siya nakakapanagilt sa kanyang dibdib. Habang nagbabantay si Ligaya kagabi kay Armando, nag-isip-isip siya at meron siyang bagay na na-realize. Wala siyang dapat ay ka-guilty. Tama si Tekla. Wala naman siyang kasalanan kahit sabing siya ang dahilan kung bakit nagpakalasing si Armando bago pa nangyari aksidente. Oo, aware siyang hindi pa lubusan natatanggap ni Armando ang relasyon nila ni Julio. He was still shocked. Naintindihan na niya ito ngayon. Ano nga naman ang mararamdaman mo kapag nalaman mo ng dati mong nobya ay may relasyon na ngayon sa pinakamalapit mong pinsan? Kung siya ang nasa posisyon ni Armando, baka hindi rin niya matanggap. Masakit yun. Yun ngang malaman mo na may relasyon ng dati mong boyfriend sa best friend mo. Masakit na. Parang Kim Cho at Ma Salvador lang. Habang pinapanood si Armando at ang pamilya nito nag-uusap, hindi mapigilan ni Ligayang maalala ang sinabi kahapon ng mami ng binata sa kanya bago umalis. Bigyan mo pa sana ng isang chance ang anak ko. Isa pang chance upang patunayan niya ang pagmamahal niya sa iyo. Bumuntong hininga si Ligaya. May isang bahagi niya natutuwa sa pagbibigay nito ng ganong tiwala at pagkatawa sa kanya. Ngunit alam niyang hindi na sila pwede ni Armando. Minahal niya si Armando noon. Binigay niya sa lalaki ang buong puso niya, ang tiwala niya, but he blew it away. Kung hindi siya nito niloko at hindi ito nakipaghiwalay sa kanya, baka hindi nagbago ang kapalaran nila. Baka sila pa rin hanggang ngayon ni Armando. Ngunit tulad ng sinasabi ni Ligaya sa tuwing inaalala niya iyon, may dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Well, maybe talaga nakatandaan na sila ni Julio para sa isa't isa. Nangyayari ang mga dapat mangyari dahil sila talaga ang dapat sa isa't isa. Bigla niyang naalalang tawagan ulit ang nobyo. She was calling him last night pero hindi din sinasagot ang tawag niya. Tinext niya ang nobyo at tinanong kung nasaan. Nagtataka kasi siya kung bakit hindi pa ito bumabalik sa ospital. She was hoping na dadalawin siya niyon ng mga pinsan but he did not show up. Nakailang tawag at text na siya pero hindi ito sumasagot kahit isang beses sa mga iyon. Inisip na lang niya na baka marami itong ginagawa kaya pinagpatuloy na lang niya ang pagbabantay kagabi kay Armando. Umubob na lang siya sa gilid ng kama nito. Naghihintay at nagdadasal na magising na ito. Nakadalawang ring bago sumagot si Julio. Hello? Malamig ang seryosong boses na bati nito sa kabilang linya. Hindi niya maiwasan mapakunot ang noo. Julio, pupunta ka ba dito sa ospital? Tanong ni Ligaya. Hindi ko alam kung makakapunta ako ngayon dyan. May ginagawa ako. Ha? Bakit naman? Kahit sumaglit ka lang dito, gising na si Armando. Mabuti, mukhang alalang-alala ka sa kanya eh. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Sana gumaan na. Buti na lang pala at hindi na kumataw si Insan. Kung hindi, baka mamatay ka na sa pag-alala. Sarkastikong sabi nito. Julio naman. Ramdam niya ang malaking tampo nito sa kanya na naiintindihan naman niya kung bakit. May kinalaman siguro yun sa waling pag-uusap nila ng binata nung nasa cafeteria sila. Iba na naman ang iniisip ito dahil sa concern at pag-alalang pinapakita niya ngayon kay Armando. Napabuntong hininga si Ligaya. Why? Di ba totoo naman? Diyan ka nga natulog kagabi para lang mabantayan siya. Napanganga siya. Paano nalaman ni Julio doon siya sa ospital nagpalipas ng gabi? Pumunta ba ito sa ospital? O baka dumaan ito sa bahay niya at nang hindi siya makita doon, nag-assume itong nasa ospital pa rin siya? Paano mo nalaman? It's not important. Sige, mamaya ka nilang tumawag at may ginagawa pa ako. Bago pa siya makasagot, pinutulan ni Julio ang linya. Napahawak si Ligaya sa kanya noo. Ano ba naman? Bakit to ganun? Hindi ba siya nito naiintindihan? Wala naman siyang ginagawa. Parang gusto niyang maiyak pero pinipigilan lang niya. Tinitigan ni Ligaya ang wallpaper ng kanyang cellphone. Ang nakangiling retrato ni Julio nandoon. Nakahubad ito at napakagwapo kahit pawisan. Kaakit-akit pa rin pagmasdan. Habang binabantayan si Armando kagabi, sumagi sa isip niya si Julio. Oo, itong iniisip niya kahit abot ang pag-alala niya kay Armando. Iniisip niyang abot din pa ang nangyari sa kanila ng binata at ang mga araw na magkasama nila. Lalo na ang bawat sandali ng kanilang mga pagniniig. Every moment with him was special. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang saya. Tuwing naalala niya ang mga panahong sobrang sweet sa kanya ni Julio, parang gustong matunaw ng kanyang puso. Oh God, she loved him. She loved him so much.
Alam niya sa sariling mahal niya si Julio. Hindi lang dahil sa mga pisikal na kaligayahang binibigay nito, kundi sa mga espesyal na bagay na ginagawa nito para sa kanya. At sa kaibang sayang pinaparamdam nito tuwing magkasama sila. Alam ni Ligaya may mga oras na napapaisip ang binata kung bahal ba niya ito o hindi. Pero mahal niya talaga si Julio. Hindi man ito ang first love niya o ang first crush at first kiss niya, ito naman na maging forever niya. Handa na siyang ipagsigawan iyon sa lahat ng tao. Hindi siya mahihiyang sabihin sa lahat kung gaano niya ito kamahal. Kung gaano niya kamahal si Julio, her Julio. Moana, ikaw ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Dario na napatitig sa kanya. Napangiti siya. Halos hindi siya makilala nito dahil sa ginawa niyang pagpapaganda. Kahit ang suot niya hindi inakala ni Dario. She was wearing a body-hugging dress. May shape din naman siya kahit papaano kaya masasabi na rin niya na sexy siyang babae. Yes, bakit? Gumanda ba ako? Tila nababato-balaning tumango si Dario. Lumawak ang kanyang ngiti. At mas nanadagdagan ang kanyang confidence dahil sa sinabi ng kaibigan. Talagang ang gumanda siya dahil sa pagpapakulot niya ng buhok at dinagdag pa ang pag-aaral niya kung paano mag-apply ng makeup sa sarili. Ngayon, maisasagawa na ni Moana ang kanyang misyon. Napahalakak siya. O bakit tumatawa ka dyan? Tanong ni Dario. Wala lang. Magagawa ko na kasi ang mission ko. What mission? Mission impossible? Che, my mission is to seduce Julio, hunk of my world. Napangawi ito. Minsan talaga may sapa ka rin sa ulo. Oo, aaminin ko gumanda ka, Moana, pero hindi mo pa rin naka-level ang ganda sa Ligaya, no? Asa ka naman. Nakita mo ba si Ligaya? Walang-wala ka dun. Maganda, sexy, at kahit hindi mayaman, sosyal maglakad. Parang beauty queen. Sige, subukan mong akitin ngayon din si Sir Julio para bukas. Wala ka ng trabaho. Sinimangutan ni Moana ang kaibigan. Napaka-supportive mo talaga. Pinapaalalahanan ng kita, Moana. Ano ba? Balita ko rin mainit ang ulo ngayon ni Sir. Timing na timing nga ang plano mo. Para nagkakalabuan sa Ligaya, so kapag ginawa kong akitin ngayon si Julio, malaki ang chance na madalas siya, hindi ba? Ah, okay. Tingnan natin. Muli, napangiti si Moana. Sisiguraduhin niya na sa kanyang pagbabago ay maaakit niya si Julio at magagawa niyang maangkin ang katawan at puso nito. Desperada na siyang makuha ang pagmamahal nito na matagal na niyang hinahangad. Ito na ang kanyang pagkakataon. Magiging akin ka rin, Julio. Akin lang. Nag-angat ng tingin si Julio. Kasalukuyan siya umiinom ng alak sa loob ng kanyang opisina. Doon malayang na ilalabas ang kanyang hinanakit sa dibdib. Hindi niya pinapasok kayo ng sekretarya upang wala makapang-istorbo sa kanya, pero hindi rin pala. May kumatok sa pinto ng kanyang private office. Pinapasok niya ito. Nagsalubong ang mga kilid ni Julio na makita ang isang babaeng kulot. Naka-makeup na makapal. Nakasuot ng sexing damit at mataas na takong na sapatos. Bigla niyang naalala ang kaibigan ni Ligaya sa tekla sa babaeng pumasok. Kagad na kinilala niya ito. Moana? Nakakunot noong sabi niya. Sa kabila ng pag-inom niya ngayon ng beer ay himalang hindi pa siya tinatablan. Patuloy na doon ang pakikarecognize niya sa mukha ng sekretarya. Umiti ang babae. Julio, kamusta? Nangaakit ang tinig ito at pakending-kending lumapit pa sa kanya. Mas lumalim ang pagkakakunot noon niya. Bakit ganun gumalaw at umakto ngayon si Moana? Ito ba talaga ang sekretarya niya? Damn, who was this woman? Si Moana to, Julio. Ikaw nga, pero bakit ganyan ang gayak mo? Pati ang itsura mo? Nalilitong tanong niya. Ngumiti ang babae and he was sure na pati ang ngiting iyon ay nangaakit. Naguguluhan si Julio. Kahapon lang ayos ng itsura niya at pananamit ng kanyang sekretarya. Pero ngayon, daig pa nito mga babaeng nagbebenta ng aliw. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan, Julio? Para sa itong ginagawa ko. Pakiwari niya na buhusan siya ng malamig na tubig sa sinabi ni Moana. Napamalagat at tumingin siya dito. Para sa akin? Bakit? Humakbang ito papunta sa gilid niya na namumungay ang mga mata. Ano na nangyayari sa babaeng to? Hindi kaya dito na papunta ang pagkarasin na dapat ay para sa kanya? Silly, malabo mangyari yun. Tinangka siyang yakapin at talikan ng babae. Moana, matagal na kitang gusto, Julio. Ano? Tumango ang babae. Hindi ka man maniwala pero matagal na kitang mahal. Hindi pa kayo naligaya mahal na kita, Julio. Napakurap siya. Hindi niya iyon maramdaman. Hindi niya akalaing may gusto sa kanya ang sekretarya. Tinitigan niya si Moana. Kaya ba ganyan ang itsura mo? She nodded. I did this for you. Napangiwi siya. Kung siyang tatanungin, mas gusto pa niya ang itsura nito dati. Kahit hindi ito kagandahan ay maayos itong tignan. Hindi tulad ngayon na parang nagbebenta ito ng aliw. Tinaas niya ang kamay ng tangkain nitong lumapit at yakapin siya. Julio, I'm sorry, Moana, sabi niya. But the feeling is not mutual.
May iba na akong mahal. Hindi ko kayang bigay ang puso ko sa ibang babae. Pero hindi ka naman niya totoong mahal. Hindi mo ba naiisip yon? Baka ginagamit ka lang niya para pasakitan si Armando. Nasaan ba siya ngayon? Di ba nasa ospital siya para bantay ng ex-boyfriend niya? Isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal pa rin niya ang pinsan mo. Hindi ka mag-aalala sa isang tao kung hindi mo siya mahal. Julio swallowed hard. May punto ang kanyang sekretarya. Maari nga na mahal pa rin ni Ligaya si Armando. Sumagi sa alala niyang naabutan niya eksena kagabi sa ospital. Kahit kalagitnaan ng gabi, pumunta siya ng ospital dahil siguradong nandoon ito. Hindi naman siya nagkamali ng hinala. Nandun nga ang nobya sa silid ni Armando sa ospital. Nakaubo mukha nito sa gilid ng kama kung saan nakahiga ang kanyang pinsan. Para sa kanya, masakit ang eksena ng kanyang nakita. Pakiramdam niya ay matindi at may pinaghuhugutan ng pag-aralan ng ligaya para kay Armando. Hindi niya maiwasang isipin na may nararamdaman pa rin talaga sa dating nobyo. Nagsalita ulit si Moana. Ginagamit ka lang niya, Julio. Ginagawa ka lang niyang rebound. Kalimutan mo lang siya dahil umalis ka na. Ha? Inuulit ko, Moana. Umalis ka na. Pero Julio, matalim-mataling na niya ang sekretarya. Kailangan ko bang ulit-ulitin? Tanong niya. Pero hindi mo matanggap ang sinabi ko. Pwede mo namang kalimutan lang si Ligaya. Nandito naman ako. Kaya rin kitang paligayahin. I can do whatever you want me to do. Kaya ko pang higitan ng mga bagay na gawa sa ni Ligaya. I am so sorry, Moana, pero walang kahit sinong babae ang kayang higitan si Ligaya sa puso ko. Siya lang ang nag-iisang babae na kaya kong mahalin. I don't think I can fall for another woman. Kalimutan mo lang ako. Isang bagay pa nga pala. Ngayong nalaman ko may pagtingin ka sa akin, hindi na ako maging komportable na makasama ka sa trabaho at patuloy pang gawin kang sekretarya. Kaya kung pwede maghanap ka ng ibang trabaho. Salamat. Napanga nga si Moana. Iniwas ang tingin sa babae pagkatapos, naglakad siya palabas sa kanyang opisina. Bago siya tuloy makalabas, narinig pa niya ang pag-iyak nito. Napatiimbagang siya. He did not mean to hurt her. Ayaw lang niyang patuloy siya nitong gustuhin. Ayaw niyang magpaasa ng babae. Noon naging mapaglaro siya sa babae. He was a flirt when he was in high school and college. Pero binago na ni Julio ang ugaling iyon dahil sawa na siya makita na pinag-aawayan siya ng mga babae at may lumuluhan ng dahil sa kanya. At alam niyang hindi maganda ang ginagawa niyang yun. Siguro nagagawa lang niya makipag-flirt sa ibang babae noon para mapansin siya ng babaeng talagang mahal niya sa Ligaya. Sumakay si Julio sa kotse at pinasibad iyon. Habang nagmamaneho, lumitaw sa kanyang isip ang naabutang eksena sa ospital nang pumunta siya kagabi doon. Tila nag-echo sa kanyang isip ang sinabi ni Moana. Mahal pa rin niya ang pinsan mo. Hindi ka mag-aalala sa isang tao kung hindi mo siya mahal. Ginagamit ka lang niya. Ginagawa kanyang rebound, Julio. Ubod ng pait at lungkot na napangiti si Julio. Armando, pwede ba tayo mag-usap? Tanong Ligaya na makapagsoran sila sa silid nito. Gustong gusto kasi talaga niya makausap ang binata. Hindi lang siya makasingit dahil tila sabik na sabik ang pamilya nito na agad kamustahin ng binata. Tumango si Armando. Nakatitig ito sa kanyang mukha at nakangiti. Yung ngiti na binibigay nito para lang sa kanya at ang ngiting nagbibigay ng kilig sa kanya. Noon, hindi na siya ngayon kinikilig sa ngiti ng dating nobyo. Totoo nga ang sinabi nila na kapag nag-move on ka na, talaga sa dati mong karelasyon ay wala ka nang mararamdaman pa sa kanya, maliban na lamang sa concern. Normal lang sa kanya magkaroon ng concern sa isang tao, lalo na kung naging malapit sa kanya. Gusto rin talaga kita makausap, Ligaya, pero ikaw nang mauna. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Gusto ko munang humingi ng sorry sa'yo. Unang-una dahil dyan sa nangyaring aksidente. Pangalawa sa nalaman mong relasyon namin ni Julio. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Alam kong nagulat ka sa nalaman mo. Hindi kita masisisi, Armando. Pero mahal mo na ba siya? Yes, pag-amin niya. I love him, Armando. I love him so much. Masaya na ako sa kanya. Alam mo bang madali kong natanggap ang paghiwalay natin dahil sa kanya? Para sabihin ko sa iyo, hindi ko siya ginamit para kalimutan ka. Siya ang kusang lumapit sa akin. Nung una hindi ko siya gusto. Iba ang nararamdaman ko kapag nandyan na siya. Iba ang naging tibok ng puso ko kapag malapit na siya. Lalo-lalo kapag iningitian niya ako. Napasinghap ang binata. Nang tingnan niya ito'y nakita niya ang pagbakas ng sakit sa mukha nito. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang sabihin ko ano ang gusto niyang sabihin. Armando, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Kung paano ako madaling na-inlove sa kanya. Hindi mo naman kasi kailangan ng dahilan para ma-inlove ka sa isang tao. Mapait na umiti si Armando. Pero dati ko natatandaan mo, tinanong kita kung bakit mahal mo ko. Ang sagot mo dahil sa gwapo ko at mabait. May dahilan ka, Armando. Why are you telling this to me? Dahil gusto ko maintindihan mo at matanggap na hindi tayo pwede magkaroon ng second chance. Tumango ito. Hindi na nga.
Hayaan mo, pipilitin ko. Pipilitin kong tanggalin ang pagmamahal ko sa'yo. Isipin mo na lang na may dahilan ng lahat na nangyayari. Isa pa, may mahahanap ka pa dyang iba. May tao pang darating na mas mamahalin ka pa ng higit kaysa sa akin. Salamat, Ligaya. Ngumiti sa kanya si Armando. Kahit na may ginawa ko sa'yo hindi maganda, nandyan ka pa rin para sa akin. Sabi ni Mama, ikaw nagbabantay sa akin kagabi dito sa ospital. Totoo ba yon? Yes. Thank you, Dan. Wala yun. Nakalimutan ko lang ang ginawa ko. Inisip ko na lang na may pinagsamahan din naman tayo at mas marami naman na magagandang bagay na ginawa mo para sa akin. Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan. Salamat, Ligaya. Maraming salamat. Pwede ba kitang mayakap? Napangiti siya. Pwede naman. Alika nga dito. Tumatawang niyakap sa ni Armando na mahigpit at matagal. Mga ilang saglit pa'y naramdaman niya ang paninigas ni Armando. Nagtatakang kumalas siya sa binata. Hindi ito sa kanya nakatingin kundi sa likuran niya. Sinundan niya ang tinitingnan nito. Julio? Nagulat si Ligaya. Nang makita niya doon si Julio, hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito sa pinto. Napatayo siya. Julio. Hindi maipinta mukha ng binata ngunit hindi lang ito sa kanya nakatingin. Nakatingin din ito kay Armando. Malamig at walang emosyon ang pagkakatingin to. Parang ayaw niyang tumingin sa mga mata ni Julio dahil nasa kalamigan nakikita niya. Nagsalita ito. Kamusta ka na, Armando? Tanong nito sa pinsan pagkatapos ay lumapit sa kanila. Ito, masakit pa rin ang katawan. Kasalanan ko rin naman eh. Oo nga, bakit ka nga ba kasi nagmamaneho ng lasing? Alam mo namang wala magandang naidudulot yun. Nasabi na sa akin yan ni Mama. I know, inuulit ko lang para sa susunod magtanda ka na. Tuwango si Armando. Pagkatapos yun katahimikan ng nakakabingi. Pero ang tunay na naramdaman ni Ligaya ay awkwardness. Tumikhim siya para basagin ang katahimikang yun. Armando, pwede bang maiwan na kita? May nurse naman dyan na titingin sa'yo. Tumingin siya sa nobyo. May pag-uusapan lamang kami ni Julio. Sure, Ligaya, salamat ulit. Tumango siya. Hinawakan ni Ligaya sa braso nobyo at nila ito palabas ng silid ni Armando. Sinara niya ang pinto ng tuloy na silang makalabas. Julio, mabutit pumunta ka ngayon dito. Hindi ka kasi pumunta dito kagabi. Tinatawagan kita pero hindi mo naman sinasagot. Kung inaakala mong pumunta ako para kay Armando, nagkakamali ka. Ligaya. Hindi siya tinawag ni Julio sa endearment na ginagamit ito sa kanya tuwing na. Bakit? Alam niyang nagtatampo ito sa kanya ngayon pero bakit ganun ito umakto? Parang hindi siya nobya nito. Julio, may problema ba tayo? Umiwas ito ng tingin. May gusto akong sabihin sa'yo kaya pumunta ako dito. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa inakto ng binata. Ano yun? Sa hindi malamang dahil na nagsimulang tumambol ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit parang kinakabahan siya sa anumang sasabihin nito. Humugot si Julio na mahaba at malalim na hininga. Pinapalaya na kita. May ilang sandaling na blanco ang isip ni Ligaya. Hindi agad natanggap ng kanyang utak ang sinabi nito. You're not serious, Julio. Nagbibiro ka ba? I know galit ka ngayon sa akin pero I am not joking, Ligaya. Hindi rin ako galit ngayon. Pero anong sinabi mo? Pinapalayan na kita. Bumuka sarang kanyang bibig. Wala siya masabi sa narinig mula sa binata. Tumingin siya sa mga mata nito. Totoong hindi nga ito galit ng sandaling iyon. Wala siya nakikitang poot sa mga mata ni Julio, ngunit nasasalamin niya sa mga mata nito ang kirot, pagkapagod at pagkatalo. Pero Julio, mula nang una kitang makilala, minahal na kita, Ligaya. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw magiging akin ka. Pinangako ko na hindi ako titigil mahalin ka hanggat hindi ka naging akin. Alam mo ba kung gaano ko kasi nung araw na pumayag ka sa relasyon natin? Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya. Gusto ko maglulundag at ipagsigawang mahal na mahal kita at akin ka na. Tumawa si Julio. Mahina at may kasamang pait. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Nakuha ko nga ang babaeng mahal ko pero meron pa rin namang harang. Kumbaga sa teleserye para may kontrabida pa. May panira pa ng kasiyahan. Julio, you don't need to say this. Kailangan ko sabihin lahat ng to para mapakawalan na talaga kita. Pagod na ako. Umaasa lang naman ako na magiging akin ka na ng tuluyan. Nabamahalin mo ako kahit walang kahati dyan sa puso mo. Oo nga, sinabi mong mahal mo ko pero eto pa rin ako. Ang laki din pa rin ang pagka-insecure ko sa lalaking una mong minahal. Mariing sinuklay nito ang mga daliri sa buhok. Mas lalo pang lumalim ang kirot na mababakas sa gwapong mukha ni Julio. Pagod na akong umasa, Ligaya. Nakakapagod din palang kunin ng buong puso ang babaeng matagal mo nang pinapangarap. He suffered a meritless daughter. Pathetic. Yun dapat ang tawag na sa akin. Umaasa ako sa isang bagay na malabong maging akin. Umaasa ako sa isang bagay na alam ko namang sa simula pa lang ay hindi na magiging akin. Ang tanging nagawa ng Ligaya tumitig kay Julio at pakinggan ang mga sinasabi nito. Tinitigan niya ang mga mata nitong makikitaan ng kirot at sakit.
Sa kabila ng kagwapuhan at kakisigan nito, ang nakikita niya ngayon, isang lalaki miserable at malungkot. She wanted to hug him and comfort him but she couldn't move. Tila na estatwa siya. Huwag kang mag-aalala, Ligaya. Hindi na ako manggugulo sa'yo. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Pero sakaling magkita man tayo ng hindi sinasadya, itatrata na lang natin isa't isa na parang hindi tayo magkakilala o kaya hindi tayo kailanman naging intimate sa isa't isa. Nakadama si Ligaya ng sakit at kirot sa dibdib sa sinabi ni Julio, ngunit hindi niya magawang kumibo. Natulos na yata siya sa kanyang kinatatayuan dahil siguro masyado siyang naapektuhan ng mga sinasabi nito. Sige, hanggang dito na lang ako, Ligaya. Hindi na talaga kita gagambalain. Bumalik ka na sa taong mahal mo, sa taong gusto mong makasama habang buhay. Gusto ko pa rin lumigaya ka kahit na napakasakit na pakawalan ka. Nakaalis na sa harap ni Ligaya ang binata, ngunit di pa rin niya magawang makakibo. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ng palayong figura nito. Miss, may problema ba? May kumalbit sa kanyang nurse dahilan upang mapaigtad siya dahil sa gulat. Yes, I'm okay. Labas sa ilong na sagot niya. Okay. Tumango ang nurse at nilagpasan na siya. Lumabas si Ligaya ng ospital. Nagbabaka sakaling makikita pa niya roon si Julio ngunit di niya ito naabutan. Siguro mabilis din ito nakaalis. Napabuntong hininga siya. Ngayon, siguro siya naman ang dapat na gumawa ng paraan upang mapalapit dito. But God, hindi niya mapigilang maluhas sa mga sinabi kanina ng nobyo. Pinukaw nito ang kanyang dibdib at tuloy ang binuksan ng puso at isip kung gaano talaga siya nito kamahal. Tumingala siya sa langit. Nakita niya ang bahaghari sa kalangitan. Napangiti siya. Yun na sigurong palatandaan para sa simula ng pagbabago. Thank you, God. Kailangan na niyang gumawa ng hakbang. Hindi siya papayag na maghiwalay sila ni Julio. At may naisip na siyang hakbang para may balik ang matamis silang pagsasama. Julio's heart was broken. Tila nagkapira-pira sa iyon nang magdesisyon na siyang pakawalan si Ligaya. Hindi niya gustong gawin iyon but seeing her hugging Armando made him ache. Parang gusto niyang hilahin si Ligaya mula sa pagkakayakap ng pinsan at bigyan naman si Armando ng suntok dahil alam niyang kagagaling lang nito sa aksidente. Hindi nga lang siya ganun kabaliw para manuntok ng lalaki na may pasapa sa mukha. Mabibigat ang hakbang na pumasok si Julio sa kanyang bahay. Kadiliman ang bumungad sa kanyang mga mata. Ginabi siya ng uwin dahil nanggaling pa siya sa bar. Doon siya nagpalipas ng oras pagkatapos sila mag-usap ni Ligaya. Balak pa sana niyang maglasing. Nakakatulong daw kasi talaga iyon sa taong broken-hearted, pero hindi siya naniniwala doon. Kung magpapakalasing siya, mas lalo niyang maalala sa Ligaya. Tuwing nalalasing o kaya umiinom ng alak, nagkakaroon siya ng erotic dreams tungkol sa dalaga. Napapanaginipan niya, nagtatalik sila o di kaya sumasayaw ito sa harap niya habang isa-isang tinatanggal kung ano man suot nito. Pagkatapos, pagkagising pa niya, masakit ang kanyang ulo. Lintik. Hangover pang natatamo niya imbes na makalimot talaga. Nagdesisyon si Julio na umalis na sa bar. May mga babae rin kasing lapit ng lapit sa kanya dahilan para mainis siya. Baka hindi naman kagandahan o baka siya lang talaga may problema. Para kasi sa kanya si Ligaya lang nag-iisa magandang babaeng nakikita niya. Dito lang nakatutok palagi ang kanyang atensyon. Kahit naman nung high school hindi lang siya nagpapalata sa teacher niya, pero pasulyap-sulyap siya talaga. Kulang na lang matunaw ito sa bawat sulyap niya. Natawa si Julio na mapait. Siguro hindi niya matutupad ang sinabi niya kanina sa dalaga na titigilan na niya ito. Baka gumana na naman ang stalking tendencies niya. Namimiss niya ito ng sobre eh. Hindi man sila nagkakahiwalay ng isang linggo. Parang gusto niyang makita ito. Yakapin at halikan ulit. Parang sigurado na niyang mahawakan ito. Paglandasin ng mga labi sa leg nito. Amuyin ang bango ng katawan nito at syempre pa, gusto niya itong makatabi at makasama. He liked it when he was holding her. Bagay lang talaga sa kanya masaktan. He was possessive and is always a jealous guy. Siguro kung magkakaroon pa sila ng isa pang chance, magbabago na siya. Magiging secure siya sa sarili na kanya lang sa Ligaya. Pero wala nang chance. Imposible na yun. Hindi alam ni Julio kung mabubuhay pa siya ng normal tulad ng dati. Parang buong buhay niya mababalot na lang ng kahungkagan. Kay bigat ng kanyang dibdib na pumasok sa loob ng silid. Yun sanang silid nila Ligaya kung natuloy sila sa kasalan. Hindi niya pinagkakabalahang buksan ng ilaw. Hinubad na lang niya ang kanyang suot at tinira ang kanyang boxer shorts. Hindi pa siya inaantok ngunit gusto na niyang humiga at pumikit. Para na rin siguro ipahinga ang kanyang isip. Sumampa na si Julio sa kama ngunit natigilan siya na may mainit na katawan siyang naramdaman sa ilalim niya. Namilog ang kanyang mga mata. Who are you? Hindi mapigilan ni Ligaya ang mapangiti nang marinig ang pagsinghap ni Julio matapos siya nitong maramdaman na nakahiga sa kama. Inaani niya sa dilim ang figura ng binata. Muntik na siyang mapahagikik sa pagkagulat nang malamang nandoon siya. Actually, kanina pa siya nandoon. Pagkatapos sila mag-usap at nagsimula na siyang gumawa ng hakbang. Inisip muna niya ang kanyang mga gagawin. And then she came up with a seductive but naughty idea.
Ang tagal nga niya naghintay bago niya narinig ang ugong ng paparadang sasakyan ni Julio. Mabuti na lang at hindi pinapak ng lamok ang kanyang katawan. Isang sexy at magandang negligee ang suot ni Ligaya. Binili pa talaga niya iyon para gamitin sa gabing iyon. Pinuhay ni Julio ang bedside lamp. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito na makita siya. Ligaya? Matamis at ang-aakit na umiti siya. Ako nga. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nito ngunit hindi maikubli sa mga mata ng binata ang pagkasabik na makita siya. Bakit Julio? Ayaw mo na ba ako makita dito? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero nanlaki ang mga mata ni Julio nang yakapin niya ito. Ang ikli at tipis lang kasi ng suot niya kaya malamang naramdaman nito ang init at lambot ng kanyang katawan. Tumingin si Ligaya sa mga mata ni Julio at malinaw ang nakikita niyang apoy doon. Gusto pa rin talaga siya nito. Siya pa rin ang sinisigaw ng puso at katawan nito. Kinagat niya ang labit pinaglandas ang kamay sa matitipunong balikat ni Julio. Pero ano Julio? Ipinagpatuloy mong sinasabi mo. Napapikit ang binata. Shit! Mahina at mariing mura nito. Nang muling tumingin si Julio sa kanya ay mababakasan ng paghihirap ang mga mata nito. Ligaya please, huwag mo akong paasahin. Hindi kita pinapaasa Julio. Kung ganun, bakit ka nandito? Sinusunod ko lang ang gusto mo. Nakita niya mula sa malamlam na tanglaw ng ilaw na nagkasalubong ang mga kilay nito. Anong gusto? Gumisi siya. Di ba sinabi mong balikan ko ang lalaking mahal ko talaga? Yung lalaking gusto ko makasama habang buhay kaya eto ko. Napanunok si Julio. Ibig mong sabihin? Tumango siya. Pinapanood pa rin niya nakakalun na ekspresyon sa mukha nito. Tila hindi makapaniwala ang binata sa mga nangyayari. Bakit? Anong bakit? Gusto na talaga niyang mapabungis niya sa inaakto ng nobyo, ngunit nag-enjoy siya sa nakikitang kalituhan dito. Tila nataranta rin si Julio nang pilyang hinaplos niya ang matipunong dibdib nito. Naramdaman niya ang paninigas ito lalo na yung sa baba. Gising na po ang natutulog na alaga. Pero pinababalik na kita sa kanya, hindi ba? Kanino? Kay Armando? Tumango ito't napanunok sa ginagawa niyang paghaplos sa dibdib nito. Ang sarap lang panoorin ang reaksyon nito. Wala ka namang sinabi na balikan ko si Armando eh. Di ba ang sabi mo nga, balikan ko ay yung mahal ko? Well, sino bang mahal ko at sino ba sa tingin mong gusto ko makasama habang buhay? Gumapang ang kamay ni Ligaya pababa sa six-pack abs nito. Hindi siya doon huminto. Bumaba pa hanggang sa sandata ng binata ang kanyang kamay at sinapuyon. Marahas na napasulyap si Julio. Gusto mo na agad makaskore? Hindi mo pa ba naiintindihan kung bakit talaga ako nandito? Namimili ang sabi ni Ligaya habang pinapasok na niya ang kamay sa loob ng boxer shorts nito. Kumawala ang swabing ungol sa bibig ni Julio. Wag mo namang gawin to sa akin, babe. You're torturing me. Hindi ako makapag-concentrate sa pag-iisip kapag ginagawa mo yan. Abot hanggang tenga ang itiniligay na marinig ang endearment na ginagamit ito sa kanya. Eh di wag ka na mag-isip. Sundin mo na lang kung anong gusto ng puso't ng katawan mo. Gumalaw ang Adam's apple ni Julio. Bakit mo ginagawa to ngayon? Hindi ba't si Armando naman ang totoong mahal mo? Bakit ako tong binalikan mo? Hindi totoo yan. Hindi. Pero ano yung nakita ko? Nagyakapan kayo tapos ng isang gabi pumunta ako ng ospital. Nakita ko natulog ka doon para bantayan lang si Armando. Ganun ba ang hindi mahal? Mali ka nang iniisip, Julio. Ikaw na talagang mahal ko at hindi na siya. Bakit mo ba lagi iniisip na mahal ko pa rin si Armando? Hindi porke nakikita mo ako nag-aalala para sa kanyang kalagayan, ay ibig sabihin na mahal ko pa rin siya. Magkaiba ang pag-alala para sa isang kaibigan at sa lalaking mahal mo. Kaibigan lang ang turing mo sa kanya? Yes, actually nagkalawanagan na kami ni Armando bago mo nakita ang pagyakap niya sa akin at hindi na niya ako guguluhin pa. Tinanggap na niya ang relasyon natin, Julio. Iyon ang pinag-usapan ninyo? Oo, at sinabi ko sa kanya na ikaw na lang ang lalaking mamahalin ko at sa'yo lang ako magiging masaya. Hindi mo siguro narinig yun at kung ano na agad ang naisip mo. Masyado kang assuming, seloso at insecure. Kung tutuusin, hindi mo nga kailangan maging insecure, Julio. Gwapo ka, macho, may pera. Napabungis niya sa ligay ng sumimangot ang binata. Yun lang? Hindi. Hindi ko na kailangan sabihin lahat ng magandang katangian meron ka. Pero kung di ka pa rin naniniwala, anda naman akong kantahin ng nasaya na ang lahat. Sa wakas, ngumiti na si Julio. Talaga? She nodded at him. Yes, Julio. Tandaan mo, ikaw lang ang lagi kong mamahalin. Handa na ako magpatali sa'yo. Handa na akong tumiray sa bahay na to kasama ka. At handa na rin akong dalhin na magiging anak mo. Natin. Siyempre pa, handa na rin akong tumandang kasama ka. Ikaw ba, handa ka na rin bang tuparin ang mga yun? Hinalikan sa nito. Oo, handang-handa. At saka, dahil sa ginawa mo ngayon, sigurado na naman ako hindi kita pakakawalan. Mali pa lang sabihin kung pakakawalan kita.
Dahil na kahit sabihin ko pa yon, nandito ka pa rin sa puso ko. Nakatatak pa rin ang pangalan at mukha mo dito sa dibdib ko at kahit kailan, hindi ko magagawang alisin ka dito. Good. Now kiss me again. At nanunoksong nilapit pa ni Ligaya ang mga labi niya sa labi ni Julio. Hindi naman siya nito binigo. Eagerly, he touched her lips with his. He kissed her like there was no tomorrow. Niyakap siya nito na tila ayaw na siyang pakawalan pa kahit kailan. Nagsisikip ang dibdib ni Ligaya sa kasiyahan habang sabik sa sabik na tinutugon ng mainit at mapapasok na halik ni Julio. Tinambasan niya ng iba yung pananabik ang pananabik din ito sa kanya. Saglit itong tumigil para pagmasdan siya. Halo-halo ang emosyon na nakikita niya sa mga mata nito ngunit nangingibabaw doon ang pagmamahal para sa kanya. Ano? Tititigan mo na lang ba ako? Natatawang wika ni Ligaya na matagal na tinitigan sa ng binata. Umiling ito pagkatapos ay ngumisi. Hindi, syempre. So? Bumaba ang tingin ni Julio sa kanyang suot pagkatapos ay lumapad ang ngisi nito. Saan mo to nakuha? Tanong nito na ang tinutukoy ang suot niyang negligee. Binili ko yan. Napangisi ito. Di mo naman kailangan bumili ng ganito. Mas maganda ka kapag walang suot. So, anong gagawin mo? Nanlaki ang mga mata niya nang bigla nitong pinunit ang suot niya. Sa lakas ni Julio, hindi imposibleng hindi nito iyon magawa. Umandar na naman ang kapilahan ng binata. Bakit mo Binusalan nito ng halik ang mga labi niya. Nang saglit na maghiwalay ang kanilang mga labi ay natatawa siyang bumangon. Mabilis sa mga kamay na hinawakan niyang boxer shorts ito at ibinaba iyon. And then he gasped. Binigyan niya si Julio ng pili ang pagnanasa nito para sa kanya. Napaungol ang binata at di niya maiwasan na mapakagit-labi na makita ang ekspresyon sa mukha ng nobyo. Malinaw na malinaw ang pagguhit ng sarap sa mukha ng binata. Nang umangat ang tingin niya kay Julio, nakita niya ang tila hapong-hapong itsura nito. Napangiti siya. You taste so good, Julio. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. You're one naughty girl, babe. Tumatawang lumapit siya kay Julio. Hinila siya nito at tinalikan sa mga labi. Maya-maya ito nang pumaybabaw sa kanya at doon, mainit nilang pinagsaluhan ng init ang kanilang pagnanasa. Na magtama ang mga mata nila, mababanaag doon ang pagmamahal. Her eyes pulled with tears. Kung ano ang nararamdaman ni Julio ng sandaling iyon ay nararamdaman din ni Ligaya. Ilang minuto ang lumipas. Humupa na ang init ng kanilang katawan, ngunit hindi siya pinapakawalan pa rin ni Julio. Humiga ito sa kanyang tabi habang yakap-yakap pa rin siya. That was amazing, babe. Wika ni Julio at hinilikan siya nito sa pisngi. Napangiti siya. Napaka-sweet lang talaga nito. Yumakap din si Ligaya sa nobyo at nilagay ang kamay sa ibabaw na matitipunong dibdib nito. Matagal na tinitigan niya ang gwapo mukha ni Julio bago nagsalita. Thank you, Julio. Mahal na mahal kita. And I promise hindi ka magsisisi na akong minahal mo. Bumuntong hininga ito. Babe, dapat linya ko yan. Dapat ako nagsasabi niyan dahil ako nitong binigyan mo ng pagkakataon na makasama at maangkin ka. I'm also thankful to God na binigyan niya ako ng pagkakataon na makasama ka at may paramdam sa iyong pagmamahal na matagal ko nang inaantay para lang sa iyo. Ngumiti si Ligaya. Talagang nakatadhana siguro tayo para sa isa't isa, Julio. Maybe, pero may isa pa yata akong dapat na pasalamatan. Tumaas ang kilay ni Ligaya. Sino naman? Siyempre, ang pinsan kong si Armando. Ha? Bakit ko naman siya dapat pasalamatan? Isipin mo ha, kung hindi siya nagloko at sumama sa ibang babae, siguro hindi tayo magkakaroon siya sa magkakilala ng mabuti at magkaroon ng isang relasyon. That's why I should thank him. Siguro kailangan kong dalawin ang pinsan kong yon. Tama, ganyan nga. Ibalik niyo ang relasyon niyo bilang magpinsan. Ayoko na magkakailangan kayo. Sige, para sa iyo babe, gagawin ko yon. He? Huwag mong gawin yan para sa akin. Gawin mo yan para sa inyo. Humisi si Julio tila may naisip na namang kapiluhan. Oh, ano na naman ang iniisip mo? Wala. Naisip ko lang na dapat ko talagang pasalamatan si Armando. Biruin mo, no? Dahil sa kanya nagawa mo akong gapangin. Pilyong saan ito na dahilan upang mandaki ang mga mata ni Ligaya. Julio, syempre hindi niya makakalimutan ang gabing yun. Iyon ang gabing nagsimula ang ugnayan nilang dalawa at kahit nalaman niya na ito palang lalaking nagapang niya, ay tinawag pa rin niyang lovemaking ang naganap sa kanila. Funny, nakalaan siguro talaga sila sa isa't isa. Kaya nga kapag babae ang unang naging anak natin, agad ko siyang tuturuan na wag manggapang sa dilim. Hindi tama yun sa kanya, pero ang ginawa mong panggagapang, well, masarap naman. Ulitin mo yun minsan, babe. Tapos kunwari wala akong alam. Kahit siguro hindi masyado maliwanag nakikita ni Julio ang pamamula ng mga pisngi niya dahil sa mga pinagsasabi nito. Para pagtakpan ng kahihiyan, pinagkukurot ni Ligaya ang nobyo. Namayani ang halakak sa loob ng silid ngunit maya-maya, muling marinig ang mga uhol at pag-iisa ng kanilang mga katawan. Nang gabing iyon, ilang ulit pa nilang pinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Unti-unti, iminulat ni Ligaya ang kanyang mga mata.
Sinalubong siya ng liwanag na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas sa bintana ng silid nila ng asawa. Napangiti siya. Isa na namang magandang umaga. Iniunat niya ang braso upang yakapin si Julio. Natigilan siya ng unan ang niyakap niya. Bigla siya napabangon sa kama. Tatawagin pa lang niya ang pangalan ng asawa nang marinig niya ang boses nito. Ayan! Sinusundan ka, baby girl! Takbo! Takbo! Sinundan nito na malakas na halakak ang sinabi. Napangiti si Ligaya na marinig naman ang boses ng isang batang babae na umiiyak. Loko-loko talaga. Napapailing na bumasi sa kama at lumapit sa bintana. Mula doon nakikita niya sa hardin ang kanyang asawa at anak. Bumakas ang aliw sa kanyang mukha na makita niya si Julio na tinatakot ang 2-year-old na anak nilang babae, si Julia Duarte, na binigyan nila ng palayaw na Julia. Pero ang tawag pa rin nila dito ay baby girl dahil ito pa lang naman ang anak nila. Hindi niya maiwasang matawa na makitang tumatakbo ang kanilang anak habang nakatingin sa anino nito. Akala siguro ng bata mumu ang anino nito na sumusunod sa bawat galaw nito. Baby girl, sumusunod ba? Oh, bilis! Come to daddy! Nakakalokong wika ni Julio sa anak. Patakbong lumapit ang anak nila sa ama habang nakatingin pa rin sa anino nito. Napansin niyang umiiyak na si Julia. Papa! O bakit umiiyak ang baby girl ko? Mamo, papa! Mamo? Nasaan ang mamo? Umiiyak na tinuro nito ang anino. Mamo, papa! Oh, kawawa naman ang baby girl ko. Siya papaluin ng mamo. Natawa sa ligaya ng sundin ni Julia ang papa nito. Pinalo na maliit na kamay nito ang anino nito. Narinig siguro ni Julio ang kanyang tawa kaya't napatingin ito sa gawin niya. Lumawak ang ngiti sa kanyang asawa na makita siya. Itinaas sa ligayang kamay upang kawayan ito. Ngumiti si Julio sa kanya at hindi pa nakontento. Nag-flying kiss pa ang kumag. Napansin ni Julio na wala na rito ang atensyon ng papa nito kaya't napagawin ng tingin ng anak nila sa bintana. Mama! Napapalakpak ang bata nang makita siya. Kinawayan din ito ni Ligaya. Nagdesisyon na siyang lumabas ng silid para puntahan ang mga ito sa hardin. Tumakbo papunta sa kanya si Julia na makita na siyang papalapit. Sa pagtakbo nito natiso nito tatapa. Umiyak ang bata. Mabilis na tumakbo si Julio upang daluhan ng anak nila. Kung sa ibang pagkakataon baka ginaya rin niya ang ginawa ni Julio. Pero alam naman niyang hindi gaano nasaktan si Julia. Napaiyak lang ang anak na nakita niyang nadapa ito. Tahan na ang baby girl ko. Masakit pa? Yumakap si Julia sa ama at nagpa-baby. Natatawang lumapit sa Ligaya at kinuha ang anak kay Julio. Ikaw talaga, Julio. Nakita kita kanina ha. Tinatakot mo na naman ang anak mo. Wika niya sa asawa. Ha? You mean kanina ka pang gising? Hindi naman. Kakagising ko lang. Teka, nakakain na ba kayo? Umiling ito. Ako hindi pa kumakain. I'm waiting for you pero si Julia, pinakain ko na at pininom ng gatas. Pinalitan ko na rin ng diaper. Puro na kasi yan kanina pagising niya. Napangiti siya. Nang pinakasalan niya si Julio 2 taon na nakakaraan, alam niya magiging isa itong mabuti at responsabling ama. Kahit ang bagong silang pa lang si Julia ay nakita na niya kung paano ito naging maalalahanin at responsable. Ni hindi nga nila kailangan ng katulong para sa anak. Minsan hindi pa pumapasok si Julio sa trabaho upang masiguro lang na okay lang siya at ang anak nila. So, tara na't kumain? Yaya niya sa binata. Tara na. Ano bang almusal natin? Tanong niya. Ano bang gusto mo, babe? Balik tanong nito pagkatapos ay ngumiti. Nag-prepare na kasi ako kanina ng almusal natin. I know you always want hotdog and egg for breakfast kayo nang maipiprepare ko. Nag-init ang mga pisngi ni Ligaya. Tila may ibang kahulugan sa kanyang pandinig ang sinabi ng asawa. Nang tumingin siya sa mga mata nito ay nabanaag niya ang kapiluhan doon. In fact, kumistap pa sa kapiluhan ang mga mata ni Julio. Mas lalo nag-init ang mga pisngi niya nang kindatan siya nito. Ano babe? Namumula ka na dyan? Binarahan niya ito ng irap. Kung meron sigurong hindi nagbago kay Julio, yun ay ang pagiging pilot maloko nito ngunit kaya naman niya iyong tanggapin. At tinupad nga nitong pangakong iyon. Sa 2 taon, naging masaya at mahuli ang pagsasama nila mag-asawa. Kapag alam ni Julio na ito ang may mali, agad niya itong sinusuyo at kapag siya naman na may mali, bumabawi siya rito sa pamamagitan ng pagluluto ng masarap na hapunan para sa asawa o hindi kaya pinagbe-bake niya ito ng paborito nitong cookies. Siguro it was just a matter of understanding each other kaya napapanatili lang maganda ang kanilang relasyon. Ayaw na kasi niyang maulit ang nangyari noon na nakipaghiwalay ito sa kanya dahil sa misunderstanding. Bago sila magpakasal, pinag-usapan nila ni Julio ng maayos sa mga bagay na dapat nilang gawin sa hinaharap para maiwasan ang away sa pagitan nila. And it worked. Ngayon nga masasabi niyang isa silang masayang mag-asawa na biniyayaan ng isang maganda at malusog na anak. Napangiti si Ligaya sa kasaglit na hinaplos ang kanyang tiyan. Habang kumakain ng almusal, nagsalita si Julio. Babe,
Birthday nga pala ngayon ni Armando. Magkakaroon ng handaan at inuman sa gabi. Pwede ba ako? Nilok muna ni Ligaya ang pagkain ng inunguya bago nagsalita. Pwedeng ano, pumunta? Oo naman. Pinsan mo yun eh. Sasama na rin kama sa'yo si Julia. Kami. May regalo na rin kasi ako para kay Armando eh. Ikaw ba nakabili ka? Tumango naman ang asawa niya. Oo, kahapon pa. Pero babe, magkakaroon ng inuman mamaya. Baka alokin ako ni Armando. Hindi ko naman matatanggihan yun. Pwede naman siguro akong sumama sa inuman, no? Napangiti siya. Isa iyon sa mga paalala niya kay Julio, ang wag inom at pagpakalasing. Kung inom ito ng alak ay pinapaalam ito sa kanya o hindi kaya, konti lang inumin. Actually, hindi naman talaga nito kailangan lagi-lagi yun sundin. Normal naman sa lalaking tumikim ng alak paminsan-minsan, pero kakaiba talaga si Julio. Syempre naman, kasiyahan naman yon babe. Basta, wag kang inom ng marami ha. Tama lang para maihatid mo naman kami ni Julia na hindi makaaksidente. Nanlaki ang mga mata nito. Of course, hindi ako inom ng marami. Ayoko naman mapahamak ang mag-ina ko dahil sa kapabayaan ko. Mag-ina ko? Ang sarap pakinggan kapag binibigkas ito iyon. Ano pa kaya maging reaksyon ni Julio kapag nalaman nito ang magandang balita niya? Muli niyang nahaplos ang tiyan at pakahulugang umiti sa kanya. I know, basta hindi tayo magpapagabi ha? Kasama natin si Julia. Yes baby, I'll promise. Hanggang 8 PM lang tayo. Masaya ang birthday party na inihanda ni Armando. Ginanap iyon sa bakuran na malaking bahay nito. Maraming taong pumunta doon, kabilang na ang lokaret na best friend ni Ligaya na si Tekla. Hindi pa rin nagbabago ang kaibigan niya dahil tulad ng dati kung sino-sino ang ginagaya nito. Ngayon naman nag-ala Miley Cyrus naman ang buhok nito. Natatawa si Ligaya na makatabi ito sa upuan habang nakakalong sa kanya si Julia. Ninong nga pala si Tekla ng kanyang anak. Ay mali, ninang pala dapat kasi nagpa-sex change na ito sa Thailand doong 1 taon. O anong problema mo nang babaita ka? Tinatawanan mo ko? Obviously, yes. Bakit naman ganyan ang buhok mo? Ang ganda-ganda ng last na hairstyle mo ah. Para kang si Beyonce. Tapos bigla ka naging Miley Cyrus? Kunwari na lungkot ito. Na Liam Hemsworth kasi ako eh. Ay, hindi nga. Na Liam Hemsworth ka ni seryo? Hiwalay na kayo, ganun ba? Tumango si Tekla at pinanindigan ng kunwari malungkot na face. Pero nakita naman niya ang paggalaw ng mga mata nito sa isang banda kung saan may kumpulan ng mga gwapo at patitipulong lalaki. Kabilang na doon ang asawa niya. Kasalukuyan ito nakikipag-usap kay Armando. Oo, ayos na talaga ang asawa niya at si Armando. Pagkatapos na rin magkaayos at magkabalikan ni Julio, dinalo nito kinabukasan ng pinsan na nasa ospital pa noon. Laking gaan sa kanyang dibdib magkaayos muli ang magpinsan at bumalik sa dating samahan. Kapag linggo nga bumibisita si Armando sa bahay nila at niyayaya ang asawa niya maglaro ng basketball. Pinapayagan naman ni Ligaya mga ito kasi natutuwa siya makita na mas lalo pang naging close ang dalawa at mas lalo pang naging matibay hindi lang ang pagiging magpinsan ng mga ito kundi ang friendship na rin. Nakagilap din ang tingin ni Ligaya si Sandro na may kasamang isang magandang babae. Nakita rin siya nito. Nagkangitian sila. Masaya siya at nahanap din ni Sandro ang babaeng para dito. Yes, Ligaya. Hiniwalay na ako na seryo nitong nakaraan lang. Kunwari suminghot pa ito sabay tingin sa isang gwapong lalaki sa kumpulan ni na Julio. Napangisi siya sa kalokohan ng kaibigan. So, malungkot ka pala ngayon, Bex? Yes, ang sakit nga eh. Tapos ang lungkot-lungkot ko na. Talaga? Malungkot ka? Eh bakit hindi halata? Malanding bumungis-ngis si Tekla. Siyempre, kailangan magpaganda ako, no? Look at the guy right there kaya. So cute, so delicious. Sarap papakin gabi-gabi. Pinandilatan niya ang kaibigan. Uy, Bex, ano ka ba? Baka marinig ni Julia ang pinagsasabi mo. Ay, sorry. May tenga nga palang inaanak ko. Sira. Natatawang inirapan ni Ligaya ang kaibigan. Humalakak naman ito at maya-maya hindi rin nakatiis. Nilapitan ito ang lalaking kanina pang nilalantakan ng titig. Lumapit naman sa kanya si Julio at tinabihan siya. Babe, nakakain na ba kayo? Hindi pa eh. Pwede bang ikuha mo na lang kami ni Julia na makakain? Sure, babe. Kilintiran muna siya nito ng halik sa mga labig bago umalis sa tabi niya. Habang hinihintay ang binatay, nakita niya ang mga magulang ni Julio na papalapit sa kanya. Of course, ilang beses na niyang namit ang mga ito. Actually, malapit siya sa mama ni Julio na si Mama Kitty. Kapag dumadalaw ito sa bahay nila, lagi niya itong pinagbibake at pinag-uuwi na rin ng cookies. Ayos lang naman ang pagtrato sa kanya naman ni Julio na si Papa Alfonso. Pareho nakangiti sa kanya ang mga magulang ni Julio. Hello, Ligaya. Good to see you here. Hello po, Mama. Hello, Papa. Bati niya sa mga ito. Agad naman na-recognize ni Julia ang abuela at abuelo nito. Tinawag ito si Mama Kitty at umakto na tila magpapabuhat. Naaaliw na kinuha naman ng ginang ang kanyang anak. Hanggang sa bumalik si Julio ay buhat-buhat pa rin ni Mama Kitty si Julia.
Halata namang tuwang-tuwa ang kanyang anak na makitang abuela nito, kaya hinayaan niya muna ito doon. Parang gutom na gutom ka, babe ah. Puna ni Julio sa kanya. Gumungoy ang nag-angat siya ng tingin sa asawa. Nilunok muna niya ang kinakain bago sumagot. Masarap eh, ano magagawa mo? Tumawa ito. Ganon? Parang buntis ka. Ganyan-ganyan ka kasi nung pinagbubuntis mo si Julia. Matamis lang ang ngiti niyang tinignan ng asawa at hindi na nagkomento. Noong araw na yun nakilala din ni Guy ang future wife ni Armando. At isa lang ang masasabi niya. Maganda ito at mukhang decenteng babae. Ipinakilala ni Armando sa kanilang dalawa ni Julio ang babae. She was pleased to meet the girl. Napakabait at napakahinhin ito. Parang naalala niya ang sarili niya ngayon sa babae tuwing tumitingin ito kay Armando. Namumulampisin ito at tago ang kilig. Well, naintindihan niya ang babae. Armando was more good looking now. Pero syempre wala namang tatalo sa kanyang asawa pagdating sa kagwapuhan. Si Julio ang uri ng lalaki na habang tumatagal lalong sumasarap. Gumagwapo pala. Nang tumingin si Ligaya kay Julio nakangisi ito. Anong iningisi mo kanina doon? Tanong ni Ligaya sa asawa na nasa kotse na sila at papauwi na. Tulog na si Julia. Kanina pa kasi ito inaantok. Saan? Painosenteng tanong ni Julio. Inirapan niya ito. Ang laki-laki kaya ng isi mo kanina nung pinapakilala sa atin ni Armando yung girlfriend niya. Iyon ba? Tumaas ang sulok ng mga labi nito. Wala lang. Kung hindi mo lang kasi napapansin, kahawig mo yung babae. Oo talaga lang ha, parang hindi naman. Kahawig mo siya, babe. At may pinagtapat pa nga sa akin si Armando. Ano yun? May crush pa rin siya sa'yo. I mean, feelings. Pero konti na lang daw. Parang crush na rin yun. Tumaas ang kilay ni Ligaya. And so, mag-aasawa na siya. Dapat mag-ayos na siya. Tumawa ito. Kau naman, babe. Crush lang naman. Sa bagay. Biglang tumunog ng cellphone ni Julio. Oh, may tumatawag sa'yo. Babe, pwedeng pakidukot ang cellphone? Nakalagay sa bulsa ng pants ko. Ah, okay. Ginamit ni Ligaya ang isang kamay upang dukutin ang cellphone nito. Bigla'y umungol si Julio. Kung may iba kang gustong dukutin, mamaya na babe. Malapit na naman tayo sa bahay. Kinindatan pa siya ng asawa. Che, dinudukot ko ang cellphone mo, hindi yung alaga mo. Ah, ganun ba? Sayang, ipapadukot ko pa sana. Hoy Julio, wag ka nagsasalita ng ganyan kapag nandito ang anak mo. Bad yan. Bad? Tulog naman si baby girl. Anong bad dun? Kahit na. Pagdukot niya sa cellphone ng asawa, siya na mismo ang sumagot ang tawag para dito. Nakita niya sa screen ng pangalan ng sekretary ni Julio na si Moana. Hello? Oh, hi Ma'am Ligaya. Si Sir Julio po. Anito. Dati-rati hindi dito tinatawag na sir ang asawa niya. Simula yata nung nabigyan ito ng pangalawang pagkakataon ni Julio para magtrabaho, umayos ng babae. Alam ni Ligaya nagkagustong babae sa kanyang asawa at umabot pa raw sa pang-aakit. Dahilan upang paalisin to ni Julio noon. Pero nagmakaawa si Moana na ibalik ito ni Julio sa trabaho. Naawa naman ang kanyang asawa at pinabalik nga ito sa isang kondisyon. Aalisin na nito ang feelings para kay Julio. Sumunod naman ang babae. Ngayon yata ay may isa nitong anak. Tumingin siya kay Julio. Nagda-drive siya, Moana. Ano bang sasabihin mo? Ipapaalam ko po sana hindi mo makapasok bukas sa opisina. May lagnat po kasi ang anak ko eh. Wala pong titingin dahil may trabaho po si Dario bukas. Hindi na po siya naghintay sa desisyon ni Julio. Tumingin lang siya rito. Tumango naman ang asawa niya. Sige, Moana, pwede kang umabsent bukas. Ay, salamat po, Ma'am Ligaya. Nagpaalam ito at pinutol ng linya. Mga ilang saglit pa nasa bahay na sila ni Julio. Inihiga na niya si Julia sa tulugan nito pagkatapos nagpalit na rin siya ng pantulog. Nakatapos ang tuwalya na lumabas si Julio ng banyo dahil saglit ito nag-shower. Napangisa si Ligaya nang biglang tanggalin ng asawa ang nakatapos sa tuwalya sa bewang nito. Oh, sexy man. Pilyong umiti si Julio sa kanya at lumapit. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo na kailangan magsuot ng ganito? I always want you naked and waiting for me to make love to you. Hindi na siya nakapagsalita nang lumapat ang bibig nito sa kanya at tinalikan siya ng punong-puno ng pagmamahal at pagnanasa. Gumalaw ang kamay ni Julio upang hubarin ang suot niyang pantulog. Para siyang isang regalo na unti-unti nitong binubuksan. Nang matagal nito ang tela nakaharang upang makita ang kanyang hubad na katawan, pumaikot ang braso nito sa kanya. Bigla-bigla'y binuhat siya nito at dahan-dahang inihiga sa kanilang kama. Pagkatapos, tinitigan nito ang kabuuan ni Ligaya na parang ngayon lang siya nito nakita na ganoon. Ang totoo nga, halos gabi-gabi yata ginagawa nila ang makamundong bagay na yun. Lagi nilang pinapaligay ang bawat isa at minsan, umaabot pa ng umaga. Bumaba ang mga labi ni Julio sa kanyang dibdib. Tila mapupugto ang hininga ni Ligaya. Panay ang singhap niya. Nakapikit siya sa mga balikat ni Julio nang bumaba pa ang mga labi nito sa puso niya papunta sa kanyang kaangkinan. Yun naman ang binagmang pansin ng mapagpalang mga labi nito. Oh, Julio. Oh my God.
Ipinagduldulan pa niya ang lalaki sa kanyang kaangkinan hanggang marating niya ang unang pag-abot niya sa kasuktulan na isinisigaw ang pangalan nito. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Julio nang umangat ang mukha nito. God, you're so wet and wild tonight, babe. Kahit kagabi napansin ko na yan. Nahihiyang napangiti si Ligaya. Tama ito na sinabi. She was becoming needy again. Mas matinding pangailangan para sa asawa na ramdaman niya. O kahit madilim, nakikita ko namumula mga pisngi mo, babe. Tell me, what's on your mind? Nakagat ni Ligaya ang ibabang labi. Julio, may ipagtatapat sana ako sa'yo. What is it, babe? I'm pregnant. Wow, I knew it. I knew you're pregnant. Yes! Tuwang-tuwang balalas nito. Nagulat si Ligaya. Paano mo nalaman? Kanina, napapansin ko hinaplos mo ang tiyan mo. Ganon-ganon ka rin ang pinagbubuntis mo sa Julia. Gusto nga sana kitang tanongin pero baka mapahiya lang ako eh. Bakit naman? Kung gustong-gusto ko na rin masundan si Julia, but now? Hinalikan ulit siya nito sa mga labi. I am so happy, babe, kung alam mo lang. She smiled happily. I know, Julio. Kahit ako natuwa na malaman ko na buntis ako. Palalakihin natin sila, babe. Kung paano natin ilagaan si Julie noon, ganun din ang pag-aalagang gagawin natin kay baby boy. Baby boy? Yes. Malakas ang pakiramdam kong lalaki maging isunod na anak natin. Magkakaroon din ako ng future hunk na anak. Tulad ng papa niya? Ngumisi ito. Tulad ng papa niya. Humalakak si Ligaya. Maya-maya napalitan na malakas na anas ang loob ng kanilang silid habang nag-iisa ang kanilang mga katawan. Nang kapwa ni namabot ang kasukdulan, narinig niyang bumulong sa kanyang tenga si Julio. I love you, babe, and I'll never stop wanting you. Loving you. Buong pagmamahal na sabi nito. Sinagot na Ligaya ito ng halik na nagsasabing patuloy rin siya nitong mamahalin hanggang sa kanyang huling hininga. And after 9 months, nagsinang si Ligaya na isang malusog at cute na baby boy. Tama nga si Julio. Lalaki naging pangalawang anak nila at pareho nila itong pinangalan ng Julio Duarte Jr. Walang pagsidla ng tuwa at kasiyahan sa puso ni Ligaya. Totoo nga ang kasabihan ng iba na pagkatapos ng sakit at pagdadalamhati, saka mo mahahanap ang tunay na kaligayahan. At nahanap niya iyon kay Julio, ang lalaki minamahal siya ng tapat at buong buo. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Ligaya at Julio. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po tayo magkita-kita sa susunod pa nating istorya.